Kapag alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka madideceive ng demonyo. Hindi ka maloloko, mapaglalalangan ng demonyo. Ngayon po ay nasa series pa rin po tayo ng Psalms 91. Okay, series number 7. Yan, no? Ang dami na. Nakakailang Sunday na tayo, pang 7 Sundays na po natin sa Psalms 91. At bago po tayo magsimula, basahin po natin at itiklara ang natapos nating Psalms 91. He who dwells in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes to look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. So yan na po yung natapos natin last week. Sabi diyan, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Ano ba yung resulta of having Elyon our home and Yahweh our refuge? Quick review lang po ito last week. So number 1, no evil shall befall you. It doesn't mean trials won't come, but they won't destroy you. May mga trials, pero hindi po tayo kayang gapiin ito. Kasi merong Diyos na nagpo-cover sa atin, Diyos na nagpo-protect sa atin. Now, ano pa yung mga pinag-aralan natin dyan? Okay, dumarating yung trials. Sabi dyan, no evil shall befall you. Sabi dyan, God will provide a way out. Kapag nasa trials po kayo, at sinabi nyo, help Lord, save me. Protect me Lord. Magbubukas ng door ang Panginoon para ikaw ay makalaya doon sa kung nasaan ka mang sitwasyon na yon. Pero you have to come out. Hindi po pwedeng, Lord, help me. O binuksan na ni Lord, ayoko humakbang. Hindi po ganun. By faith, hahakbang tayo. Ano man yung hinanda ng Panginoon, o dito ka na, sumama ka na. Dito ang daan. So, do you remember yung ating story last time? Sino? Si Lot? Diba? Sinamahan sila ng anghel para makalabas sila sa Sodom and Gomorrah. Kaya lang yung asawa ni Lot, ayaw humakbang. Paglingon niya, naging pillar of salt. So, huwag kayong mag-alala kahit anumang sitwasyon nyo ngayon. Hindi po pwedeng hindi kayo gabayan ng Lord para makaalis kayo sa sitwasyon na yan. Amen? God will enable you to persevere. Binigyan na tayo ng Lord ng perseverance. No? Makakayanan mo anumang pagsubok ang dumating sa buhay mo. Hindi mo nga alam by grace eh. Lord, grabe ka, by grace nakayanan ko yun. Pag nakalagpas ka na doon, Lord, grabing pagsubok yun, pero thank you. Na-endure ko yun. Kasi pinagkaloob na yun ng Panginoon sa'yo. Nalagpasan mo yung mga mabibigat na pagsubok na yun. At hindi lang ikaw ang nagkakaroon ng mga trials. Lahat ng tao meron. Pero ang kagandahan sa ating mga believers, meron tayong Diyos na nag-iingat. Amen? God will cause you to recover your losses. Huwag kang malungkot na
Uy Lord, paano na ako ngayon? Para ka nang nababaliw na ang dami nang nawala sa'yo? Hindi. Ibabalik ng Lord with 20% pa na bonus ang lahat ng mga nawala sa'yo. Amen? Basta't manalig ka, gawin mo yung tama. Merong mga taong ibibigay sa'yo ang Lord, gagabayan ka, sundin mo. Kasi pwedeng ginagamit ng Panginoon yun para maging maayos yung mga desisyon mo sa buhay. Pakinggan mo. Pagdasal mo, Lord, ito nga ba? Tama ba ito? Kung nagpadala na ang Lord ng mga tao, pagkatapos makulit ka pa rin, sarili mo pa rin ang nasusunod, magtatagal ka dun. Magtatagal ka dun. Hanggat hindi ka natututo, magtatagal ka dun. Amen? Pero ito ang maganda. Pag natuto ka na, natuto ka ng humakbang, natuto ka ng manampalataya, ano man ang nawala, ibabalik siksik, liglig, nag-uumapaw ng Panginoon. Amen. At ito naman ang kinasasabikan natin, ang blessed hope natin, God will snatch you away. No, pinag-aralan natin last week, na in a twinkling of an eye, isang kisap mata, isang pikit lang na ganun. Bigla na lang, pag tumunog ang huling trompeta, the last trumpet, kukunin tayo ng Panginoon at mapapasa Diyos na tayo. Pero paano ba yung pagkuha? Basta pag kinuha ka na lang na ganun? Ganun na lang ba yung pagkuha ng Panginoon? May mangyayari po sa atin. Bakit kailangan kunin tayo ng Panginoon, Pastora? 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 ang sabi, For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Hindi tayo iniligtas ng Panginoon para maranasan pa yung galit. Hindi na. No? Ngayong panahon na to, nasa biyaya tayo, nasa grace, na ang bilis lang nating makalapit sa Panginoon. Tanggapin natin siya, panampalatayaan natin siya. No? Yun, agad. Pag pinaniwalaan natin ang Panginoong Hesus, tayo'y magiging anak ng Diyos. Pero pag natapos na ang period ng grace, ibabalik na ng Panginoon yung wrath darating po dito, magkakaroon ng tribulation sa mundo. Pag akyat natin, no, may mangyayari sa ating katawan. Sa ngayon, ang spirito natin perfect na. Kamukha na ito ng spirito ng Diyos, yung born again spirit natin. Ang babaguhin, kasi itong katawan na to nasasaktan pa. Itong katawan natin na ito meron pang kamatayan. Ito ang babaguhin ng Panginoon, pagbabalik niya. Ang pagbabalik niya sa una, hindi pa yung buong balik siya kagad. Hindi. Nandoon muna siya sa alapaap. No? Bakit? Kasi sasalubungin niya tayo doon. Magsasalubong tayo. So anong gagawin niya sa katawan natin? First Corinthians, pero bago nun. Ano muna yung iiwasan natin? Ano muna yung hindi ipararanas ng Diyos sa atin? Bakit sinabi dyan, for God did not appoint us to suffer? Tignan natin, what events will occur in the tribulation? Ano ba yung mga event? Revelation 5, 7 seals of wrath, ibubuhos dito. Hindi na natin mararanasan yan. Revelation 8, 7 trumpets of wrath, ibubuhos dito. Hindi na natin mararanasan yan. Revelation 16:7 bowls of wrath. Ano ba yan, Pastora? Assignment. Basahin ninyo. Amen? Yan yung, bibigyan ko kayo ng hint. Nakakapanood ba kayo ng mga pelikula ng mga doomsday? Yung may mga sumasabog na nuclear war, mga isda na mamatay. Di ba may mga isda nang namamatay ngayon? Yung bigla na lang nalalason. Grabe, pagdating nun, pagka binuhos na yung wrath, nako, grabe. Lahat ng mga isda, karamihan, mga mabalyena, lahat yun mamamatay. Uulan na mga, ngayon nga may umuulan na ganyang kalalaking yelo sa iba't ibang bansa. Dito lang nung nakaraang, itong linggo na to, dyan sa may Bukawi, Bulacan daw, kaya lang malilinggit.
Nakita ko sa report ng Facebook, maliliit, tumatama sa bus. Maliliit. Pero yung sa ibang bansa, lalaki. Grabe talaga. Basag yung mga salamin ng mga kotseng nasa labas. And mind you, pagdating ng panahon ng tribulation, mas matitindi pa yung mangyayari. Sobrang titindi at hindi na natin raranasan. Bakit? Kasi niligtas na tayo ng Panginoong Hesus. Amen? Hindi ka katakutan. Bakit hindi natin katatakutan? Kasi nireceive natin yung pagmamahal ng Diyos eh. At ang Diyos ayaw niyang nasasaktan tayo. Iniligtas na niya tayo dyan. Amen? So, ano naman ang dapat natin gawin bilang mga Kristiyano? It's about time. Nakikita na natin yung mga sign ng second coming. Ibig sabihin, imminent yung rapture. Kasi walang sign ng rapture. Ang may sign yung second coming. So, ibig sabihin, kung ang second coming, merong sign, mas malapit na ang rapture. So, anong gagawin natin? Nakikita mo, kapitbahay mo, hindi pa ligtas, tahimik ka lang. Bye-bye, pag rapture na, iwan na kita. Sasabihin mo ba yon? Sa kapatid mo, sa minamahal mo, bye-bye, pag nag-rapture, tapos na, nandun na kami sa langit. Ikaw lang ba? Susuluhin mo ba? O halimbawa, ikaw ay isang scientist. Nakatuklas ka ng isang gamot na makakapagpagaling ng kanser. Susuluhin mo? Wala. Itatago ko lang to para pag may cancer dito sa akin, sa pamilya ko at sa akin, kami lang. Diba hindi? Ipamumudmud mo, eto, gamot sa cancer, ito, inumin ninyo. Amen? Alam niyo po ba, hindi ko alam kung yung polio vaccine yun. Hindi siya nag-patent doon. Bakit? Sabi niya, binigay ito ng Diyos para sa kagalingan ng mga tao. Ini-spread niya para wala ng taong magkasakit. How much more na yung tao, nakikita mo, pupunta sa apoy ng impyerno dahil alam mo naman kung ano ang kaligtasan. Hindi mo sinabi ang kaligtasan. Sino lang ba ang kaligtasan? Ang gawa mo ba? Ang mabubuting gawa mo? Hindi. Ang tanging kaligtasan lang natin ay ang Panginoong Jesucristo. He is the truth. He is the way. Sabi nga niya sa John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makakaparaon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Ang way lang talaga si Jesus Christ, hindi religion. Alam na namin yan, kasi meron na yan sa simbahan namin. Hindi religion, relasyon sa Diyos. Kapag wala kang relasyon sa Diyos, sabi nga, di ba? Kumakatok siya. Tapos, Lord, Lord, nagpaalis kami ng demonyo, ganyan. Hindi kita nakikilala. Bakit hindi ka nakikilala ng Panginoon? Kasi wala kayong relasyon. Ritual ang ginagawa mo. Religion ang ginagawa mo. Relasyon ang kailangan para tayo ay maligtas. Balik tayo ngayon after rapture. Ano ang mangyayari sa body natin? 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53. Sa Tagalog ko na po ito kinuha. Isang hiwaga. Mystery. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Ito na po ang last days. Last of the last days. Nakikita na po natin talaga, nasa huling mga panahon na tayo. At kung titignan natin yung timeline, kung natatandaan nyo pa po yung tinuro ko last year ba yon? Ang timeline natin, nasaan na? 6,000 years. Pa 6,000 years. 6,000 years na tayo. 6,000 years na nilikha ng Diyos ang mundo. Ika-7, nagpahinga siya. So ilang taon na ang mundo natin? 6,000? 7, makakapiling na natin ang Panginoon. Amen. Okay, so marami pa yon. Ano lang yon? Hint ko lang yon. Pwede natin i-review yung last time na tinuro ko sa inyo. Sa mga ilan pa natin pagtuturo.
So sabi dyan, isang hiwaga. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, kunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. So anong unang event? Yung mga namatay na Kristiyano, bubuhayin muna. At babaguhin. Ano yung babaguhin sa kanila? Yung body. Maaring nabulok na ito, pero bibigyan sila ng bagong body. Body na hindi na namamatay, body na hindi na nagkakasakit, body na katulad ng body ni Jesus Christ na nag-resurrect siya. Amen? Kung nanghihena kayo ngayon, pag binago na ang inyong katawan, ang lakas na ninyo. Body na pwedeng tumagos sa pader. Parang ano naman yan? Kaya nga yung parang cartoons, yung tumatagos sa pader. Abay, tumagos sa pader si Jesus Christ, di ba? Nung nabuhay siya, habang nagmi-meeting yung mga disciples niya, hindi siya kumatok, kundi tumagos. Nangyayari yan sa atin. Sa isang kisap mata, nung ako'y nag-aaral po ng Bible school tinanong ko ito Kasi noon, hindi pa ako masyadong sa eschatology. Paano po yun? Paano kung kung nasa langit po ako, gusto ko bumaba ng lupa, mangyayari po? Nangyari ba kay Jesus Christ yun? Nangyari? Pwede rin tayo. Lord, gusto po kitang mapuntahan dyan sa trono mo. Ting! Andun ka na. Punta ka na dun. Alam mo, lalo akong na-excite nung nalalaman ko yung mga kahiwa-hiwagang mga bagay na ito. Sabi ko, grabe Lord. Grabe yung hinanda mo. Sabi nga sa Bible na hindi mo pa hinagap sa isip mo mangyayari ito. No, yung alam natin na binigay na Diyos katiting lang sa sobrang laki ng hinanda niya para sa atin. Amen? Are you excited? Amen. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. So wala nang takot talaga sa atin kahit ang kamatayan. Bakit? May inaasahan tayo Amen? Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang Kristiyano hindi namamatay. Natutulog lang. Natutulog lang. No? Dahil darating ang panahon, gigisingin siya ng Panginoon at kung tayo'y gising, tayong mga gising, tayo rin ay babaguhin. At ang nabuhay na patay at tayo, kung buhay pa tayo na darating ang Panginoon, sasalubong tayo sa langit. Amen? Parang malungkot kayo doon sa rapture. O namamangha kayo. Para bang mystery. Mystery nga. Pag sinabing mystery, hindi mo mapapaliwanag din Tulad ng Trinity, hindi mo mapapaliwanag, di ba? Isang Diyos, 3 persona. Mapapaliwanag mo? Kung gusto mo mapaliwanag, gusto mo na ba? Gusto mo na ngayon? Wag muna. Wag muna. Kung gusto mo, pwede naman. Di ba? Ano uli ang result ng having Elyon our home and Yahweh our refuge? So natapos na natin yung no evil shall befall you. No plagues come near your dwelling. So walang pupuntang plagues. Ito nangyayari. Kung maniniwala ka, lagi naman believe. Dahil kung hindi ka naniniwala, hindi obligado ang Diyos na gawin sa'yo yung hindi mo pa naniniwalaan. Amen? Yung nag-e-echo dyan, yung Passover protection. Alam niyo ba yung Passover, di ba? Alam niyo na ito na nagpahid sila ng dugo sa hamba. Yung dugo na yon, kapag nakita ng angel of death, lalagpasan niya at hindi mamamatay yung panganay na anak nung nakatira doon sa bahay na yon. So like us,
Ano ba ang nakapahid na dugo sa atin? Dugo ni Jesus Christ. By the blood of Jesus, we are protected. Amen? Kaya nga, no plagues come near your dwelling. Saan ba nagdodwell ang Panginoon? Ha? Sa born again spirit natin. Kaya, no evils shall befall us. Tandaan nyo, kapag nanadong kayo sa bingit ng anumang bingit, Lord, I am protected. Cover me with your blood in Jesus' name. Nakakover na tayo ng banal na dugo. Amen? What are the results of making Elyon your home and Yahweh your refuge? Number 2, angels on assignment, guarded by grace. Grabe, no? May assignment pa. Nagpa-assignment pa si Lord sa mga anghel. Basahin natin, Psalm chapter 91, verse 11 to 12. For He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against stone. Wow! He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. Alam niyo po ba nung si Jesus, nag-fasting ng 40 days and 40 nights, dinala siya sa wilderness ng devil. Dinala siya upang tuksuhin. Oh, tuksa! Layuan mo ako! Ayaw yun. Napaka kasi, kayo seryoso. Kakantahan ko kayo. No? Dinala siya sa wilderness. At alam niyo po ba, dinala siya doon para tuksuhin. At isang tukso niya, tatlo kasing beses siyang tinukso doon At isang niyang tukso. Kinote niya yan. Kinote niya yung psalm na yan. Pakabasahin natin. Matthew chapter 4, verse 5 to 7. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of that temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written. Sabi niya, Tagalogin ko po muna ha. Kung ikaw ba talaga yung anak ng Diyos, sabi niya, ay magpatihulog ka. Magpatihulog ka, sabi ng demonyo. He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Anong kinote ng devil? Yung Psalm 91 kanina. Diba? Sabi, magpatihulog ka. Kasi, padadalan ka naman ng anghel ng Diyos At sa kanilang mga kamay, hahawakan ka at hindi niya hayaan yung iyong paa matalisod man lang din sa bato. Kinote yan ng devil. Pero ginawa ba ni Jesus? Tignan natin ang mga susunod na kabanata. Alam nyo, bakit may anghel? Ano ba ang promise ni Lord? God's promise of angelic protection is not a license to hurt yourself. We are called to trust, not test. No? Kasi sabi ganon, magpatihulog ka. So ano ibig sabihin nun? Parang sinasabing, sige, may angel ka naman magpasagasa ka sa tren. Liligtas ka. So ano yun? Parang tinutokso mo ang Diyos. So hindi iyon yung assignment ng angel. Kasi pag ginawa mo yon, masasagasaan ka talaga ng tren. Ang pangit naman ng pagkasagasa mo, pisak na pisak ka. Di ba? Ha? So ibig sabihin, wag natin tuksohin ng Diyos. Wag tayong gagawa na ikakasakit din natin. Ang angels tutulong yan sa mga biglaang mga trouble. Amen? Yung mga hindi natin alam na trouble, we have to trust, not to test. Hindi natin susubukan yung anghel. O hindi natin susubukan ang Diyos. Ang ginagawa kasi ng angels, preventative. Ano ibig sabihin ng preventative? Pini-prevent niya
No? Kapag humingi ka ng tulong sa Lord, Lord, help me, save me, protect my children, protect my home. Alam niyo po ba, lahat kami pinagdarasal namin, even yung mga pets namin, pinagdarasal namin. Lord, lahat po ng merong connection sa amin. Ang church, Lord, lahat po ng mga uma-attend sa aming church, ingatan niyo po, protektahan niyo po. Ilayin niyo sa tukso, lahat po na may connection po sa amin. Huwag niyo po silang pababayaan na matukso. Lahat yun pinagpipray. Amen? Kaya okay lang kahit matagal kang mag-pray. Minsan wala na ako masabi, pray in tongues. Kung meron kayong gift of tongues, pray in tongues. Amen? Ang preventative ang gawain ng angel. Kapag nasa trouble kayo, hindi mo alam, meron na mangyayari sa'yo, iniingatan ka niya. First and foremost, in the morning, paggising mo, thank you, Lord. Thank you for protecting us. Thank you for loving us. Salamat po sa pabor, salamat po sa pagpapala, salamat po, iningatan niyo na po kami. Baka naman, paggising ng umaga, ano ba ang latest niyo sa FB? Ano ba ang latest niyo sa thread? Alam niyo na ba yung thread? Ako alam ko na yun. Bago na naman yun, meron thread, may Instagram, may TikTok. Di ba yan ang kalaban natin ngayon? Kapatid, mas mahalaga to kasi ito buhay. Amen? Hindi ko sinasabing, wag na kayong mag-social media. Magbasa mo po muna tayo or makinig ng salita ng Diyos. Makinig. Amen? Kasi yan yung buhay Nandito sinabi na ng Panginoon Amen ba? Amen. Now, akala natin yung sinabi ni ng devil na yun kay Jesus Christ, yun lang yun. Hindi nagbabago ng style ang demonyo. Ano ba nung style niya sa Genesis? Ang style niya sa Genesis, di ba, sa deception. Kung hindi niya dadagdagan yung salita ng Diyos, binabawasan niya. Di ka naman mamamatay Di ba, ginaganon niya si Eva at si Adan. Tignan niyo po ito. Tignan niyo comparison. Matthew chapter 4, 5-7 at saka Psalm 91. Tignan natin ang comparison. Ang sabi diyan ng devil, he shall give his angels charge over you and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against stone. Ano ba ang nakalagay sa Psalm 91? Ang nakalagay sa Psalm 91, for he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. Ano yung nawala sa kinote ng devil? Bawas pala siya ng salita ng Diyos. Nawala yung to keep you in all your ways. Nawala yun. Kasi ang gusto ng Diyos, maging mindful tayo sa ginagawa natin. Self-righteousness. Ang sabi diyan, to keep you in all your ways. Sino magkikip sa atin? Sarili ba natin? Ay, kaya kong protektahan ng sarili ko. Ay, matalino ako, malulusutan ko. Ay, ginawa ko yan. Galing ko nga Yun ba? Hindi. To keep you in all your ways. Si Lord ang magkikip sa'yo. Hindi ang galing mo, hindi ang talino mo. Yung galing at talino mo, hindi naman galing sa'yo Galing din yan sa Diyos. Biyaya ng Diyos. Kaya tinanggal ni Satan yan Kasi si Satan ma-pride. Ang unang kasalanan, Pride. Pag ma-pride ka, lagay mo na lang yan sa washing machine. Mabula ba ang pride detergent? Hindi. Bubula yun. Lilinis pa yung damit mo. Wag nyo na lagay dyan sa puso nyo ang pride. Labhan nyo. Puputi pa yung damit ninyo. Yung iba hindi yata alam yung pride detergent Ang washing machine yun na sabon. To keep you in all your ways. So, hayaan natin ang Diyos. Hayaan natin ang biyaya ng Diyos ang mag-keep sa atin. Lahat ng gagawin natin, lahat ng iisipin natin, lahat ng anumang mga bagay, ipagpapasalamat natin sa Lord. Hihingi tayo sa Lord ng anumang mga proteksyon mula sa Kanya.
We have to be abiding under the shadow of the Almighty and walking in His ways for the blessings of this Psalm 91 to work. Kasi kapag ka self-righteous ka, ang galing-galing mo, hindi makikialaman Diyos sa'yo. Ay, kaya mo naman pala. Sige, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na, bida. Ikaw na. Pero kung hahayaan mo na ang Diyos ang magkikip sa'yo, Psalm 91 will work for us. Amen. Amen. Si Satan, gagamit siya ng salita ng Diyos pero hindi niya gagamitin ito correctly. Pwede siyang magdadagdag, pwede siyang magbabawas. Kaya pala siya pala yung author ng dagdag, bawas. Diba? Siya ang author nun. Kaya okay lang na hindi masyado mong, halimbawa, nagbasa ka, nahirapan ka mag-memorize, pero alam mo yung thought na nandito sa salita ng Diyos. That's okay. Kahit ipaliwanag mo lang sa sarili mo, pero alam mo nandito yun sa salita ng Diyos, that's okay. Amen? Dahil noong unang panahon, wala naman yung chapter 9, verse 20. Wala yan dati. Dire-diretso yan. Ilagyan lang yan para mas madaling matandaan. Amen? Kapag alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka madideceive ng demonyo. Hindi ka maloloko, mapaglalalangan ng demonyo. Kaya dapat alam natin. Kaya salamat nandito kayo upang makinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So tignan natin. Alam niyo po ba, we need to study and rightly divide the Word of God. So, tinuro ko na rin sa inyo na yung Old Testament, no, ito yung under the law, at yung New Testament, naalala nyo yon, yung covenant ni Abraham, covenant ni Moses, and New Covenant, tinuro natin last time. You have to divide. Nasaan ba tayo dyan? Bakit alam mo na po protektahan ka ng Panginoon? We are in the New Covenant. Alam niyo po ba, 3 times nga niyang niloko o tinukso ni Satanas si Jesus. Pero alam mo, sinagot din ni Jesus ng scripture ang demonyo. Sabi ni Jesus, Matthew chapter 4 verse 7. Sabi diyan, Jesus said to him, "It is written," again, "You shall not tempt the Lord your God." Saan kinote o saan kinuha ni Jesus yung sinabing hindi mo dapat tuksohin ang Diyos? Sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Kasi kung titignan natin yung Deuteronomy chapter 6 verse 16, pinaalala yan ng Diyos kasi nagalit yung Diyos sa Israelita nung nasa wilderness. Bakit? Tinutukso nila ang Diyos eh. Wala silang mainom, uhaw na uhaw sila. Doon sa wilderness. Kaya tinutukso nila ang Diyos, nagagalit sila kay Moises. Kaya to si Moises naturete, nainis. So ang sabi ni Jesus, sabi ng God, magsalita ka lang dyan sa rock. Kasi yung una, in-strike niya yung rock may tumulong tubig. Ang sinabi naman ng pangalawa ni Lord, magsalita ka lang, pero hindi ginawa ni Moses. Sa inis ni Moses, pinalo, nagalit ang Diyos. Tinukso niya ang Diyos. Yun yung context niyan. Nagalit. Kaya diyan sinabi niya, "You shall not tempt the Lord your God." Huwag mong galitin. Huwag mong tuksohin ang Diyos. Alam niyo anong consequence? Nung pagkapalo ni Moses dun sa bato, hindi siya papasok sa promised land. Grabe, di ba? Ha? Kaya wag tayong manunukso sa Diyos. Alam niyo ang enemy, papasok yan sa lowest point of your life. Nanghihina siya. Habang nanghihina ka, nakakalimutan mong may Diyos, papasok siya. Hindi mo na kaya yan. Nakakahiya sa mga kakilala mo, no? Down na down ka na, no? Naku, gaganunin ka ng demonyo. Wala ka. Ginawa mo yung kasalanan na yan, wala ka lang pag-asa. Pagtatawanan ka nila. Ganun ang demonyo.
Bubulungan ka. Gagamit pa ng ibang tao yan. Hoy, eto sasabihin mo dyan na, ito namang isa, tulad ni Judas, di ba? Binulungan ng demonyo. Hoy, ganyan ka, ganito ka, ganyan, kinondem ka na ng kinondem. Ikaw naman, ganun na po pala ako. Ayoko na, oh. Wala na. Pinapasok mo si Satan sa'yo. Ganon si Satanas. Sa lowest point ng buhay mo, papasok siya. Kaya, i-reject mo! Huwag mo siyang tanggapin sa buhay mo. I reject it. Pag may nagsabing negatibo sa'yo, I reject it. Hindi ko yan tinatanggap. Reject mo agad. Nire-reject ko yan, di mangyayari sa akin yan. In Jesus' name. Amen? Hindi yan ang pangako ng Panginoon sa akin. Hindi yan ang sinabi ng Biblia sa akin. Nire-reject ko yan. Amen? Huwag mong papasukin si Satanas. Ay, tuso yan. Tuso. Kahit lowest point, ay yung nasa kalukluk, yung masayang-masaya ka. Isa makakalimutan mo. Masaya ka. Sige, go. Happy. Be happy. Sige pa. Ikaw naman, alam yung mga artista noon, di ba? Nasa tugatog sila ng tagumpay, alak, babae, ganyan. Dumating sa punto ng buhay nila, nagkasakit sila. Ay, may sakit ako. Kakainom ko ng alak. Kakasigarilyo ko yung lungs ko na Wala. Tsaka sila pupunta sa Diyos. Di nila alam. Sige, ito pa ang pera, ito pang tagumpay. Hindi mo alam, tukso na pala ng Satanas yun. Kaya lagi tayong maging mapagbantay. Amen? Lagi tayong maging mapagbantay. Huwag tayong patutukso kay Satanas. Amen? Unang-una talaga ang prayer. Ang devotion. Huwag kakalimutan ang salita ng Diyos. What is the true assignment of angels? Ano ba ang assignment talaga ng angels? Bakit may angels? Hebrews chapter 1 verse 14. Angels are only servant spirits sent to care for people who will inherit salvation. Sino na rito may salvation? Taas ang kamay. Amen. So lahat na nagsitanggap sa Panginoong Hesukristo ay ligtas na. So kung ikaw ay ligtas, meron kang assigned angels. Mind you, hindi sinasamba ang anghel. At hindi rin ito dinadasalan. Kasi may nagdadasal sa angel. Naalala ko na ako'y elementary dahil ako'y pinag-aral ng nanay ko sa mga madre. May dasal pa kami. Angel of God, my guardian dear. Baka may masaktan. Hindi dinadasalan ng anghel at hindi rin ito sinasamba. Ang anghel, sa Tagalog niya nasabi, ang mga anghel ay espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. So tutulungan tayo ng angels. Pinapadalan tayo ng angels ng Lord. Mga inuutusan yan. Kasi kumikilos ang anghel according to God's purpose, according to God's will, according sa time ng Panginoon. Alam niyo po ba, meron ding mga anghel na inassign sa ministry, inassign din sa church. Magulat kayo, bakit ganun? So, pag makita mo ang Bible, may mga namatay, bakit walang sinend na angels? May purpose. Bakit? O sige, tignan natin yung Acts chapter 12 verse 1 to 2 o Gawa 12, 1 to 2. Tignan natin yung isang example na to. Nang panahong iyon, nagsimula si Haring Herodes sa pag-uusig sa ilang miyembro ng iglesia. Ano nangyari? Ipinapatay niya si Santiago o sa English, James. Hindi ko nga ba alam bakit sa Tagalog Santiago, sa English James. Diba? Bakit nga ba? Kaya ngayon binabago, James na lang daw. Okay, ipinapatay si Santiago na kapatid ni Juan sa pamamagitan ng espada. Walang anghel. Bakit hindi pinigil yung espada? Bakit?
Kasi yung time na yan, ang Kristiyano, hindi tayo exempted sa persecution. Pine-persecute yun eh. Pine-persecute dahil sa tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa gospel. So, pinersecute dyan si Santiago. Pero hindi ibig sabihin, binabaliwala siya ng Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi nakita ng Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi niya alam na mamamatay si James o si Santiago. Bakit nangyari ito? May purpose. To give strength to the church. Para maging kalakasan yung pangyayari na yan sa church. Pag makita ng church, uy, grabe si Santiago. Talagang hinarap niya ang kamatayan. Huwag lang siyang bumitiw sa pananampalataya. Lalakas ngayon ng church. Grabe yung strength niya. Grabe yung pananampalataya niya. Nagbibigay ng kalakasan sa church. Binigyan siya ng glory ng Lord. Na-promote nga si James dyan eh. He became a martyr. Naging martir si James. Amen? Amen? So hindi porkit hindi natulungan na ganyan eh, binaliwala siya ng Diyos, hindi. Pinromote pa siya ng Lord. O edi nagkita na sila agad sa langit. Tama? Diba yun yung pinakamaganda sa buhay ng Kristiyano, yung makita natin ang Diyos na nagligtas sa atin? Amen? Kaya lang may kanya-kanya tayong time. Now, tingnan natin, ituloy natin yung kwento. Hindi lang si James. Bakit si Pedro? Tignan mo yung nangyari kay Pedro. So si James, hinayaan yun para maging kalakasan ng church. Si Pedro, anong ginawa? Natuwa ang mga Israelita kay Haring Herodes. Ang gagaling, tuwang-tuwa mga Israelita. Naku, pahuli mo nga yan si Pedro. Dahil natuwa, di ba? Gawa 12:7. Walang biglang nagliwanag, nakakulong niyan pinakulong niya si Pedro, pinahuli niya kasi tuwa talaga to si Haring Herodes. Tuwa na silita, hulihin si Pedro, ikulong, nakakulong niyan si Pedro. Habang nakakulong si Pedro, nahihirapan doon, nakagapos, nakatinagkala ang paat kamay niya. Walang biglang nagliwanag sa loob ng bilangguan at nagpakita ang isang anghel ng Panginoon. Ano yung nagpakita sa kanya? Anghel. Tinapik siya sa tagliran at si Pedro ay nagising at sinabi, "Dali, bumangon ka," at natanggal ang mga kadena sa kanyang mga kamay. Ano nagpakita? Anghel. Nung tinapik siya, nagising si Pedro, nawala yung mga tanikala sa kamay at paan niya. Next, sinabi ng anghel, "Magdamit ka at magsandalyas," pinagbihis siya. At ginawa nga iyon ni Pedro. Sinabi pa ng anghel sa kanya, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." At sumunod nga siya sa anghel palabas sa bilangguan. Hindi alam ni Pedro kung totoo ang nangyari, parang naalimpungatan siya kasi kagigising lang, di ba? Hindi alam ni Pedro kung totoo ang nangyayari. Ang akala niya, nananaginip lang siya. Nangyari na ba sa inyo yon? Yung biglang bangon nyo, hindi nyo alam kung anong nangyayari. Alimpungatan. Si Pedro, hindi niya alam kung totoo ba ito? Totoo ba ito? May anghel ako nakita. Totoo ba ito mga nangyayari? Dinaanan lang nila ang una at pangalawang grupo ng mga gwardya, daing gwardya. 4 na set na gwardya. Bawat set, 4 din. No? Pagdating nila sa pintuang bakal na patungo sa loob ng lungsod, kusa itong bumukas. Galing Parang magic. Walang nagbubukas. Bigla na lang bumukas na ganun. At lumabas sila agad. Paglampas nila sa isang kalye, bigla na lang siyang iniwan ng anghel. Nung nakalabas na siya, wala na siya doon sa lugar. Siguro siya, ire-reenact ko lang. Para bang, ano nangyari?
At saka na-realize ni Pedro, saka lang niya nalaman na hindi pala ito panaginip lang. Sinabi niya, totoo pala talaga na ipinadala ng Panginoon ng kanyang anghel at iniligtas niya ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Alam niyo, may mga times na pinagpapadala ang Diyos ng anghel. Akala mo tao kausap mo. Na yung kung kailan ka lungkot ng lungkot o kaya may binabala kang hindi maganda tapos meron ka nakausap na nakapagbigay sa'yo ng inspirasyon, nakapagbigay sa'yo ng mga sila na hindi mo naman siya kilala. Baka anghel yun na pinadala ng Panginoon para ikaw ay magising sa katotohanan. Diba? May panahon na ganun. Hindi mo alam, gumagamit ang Panginoon, isesend niya yung anghel para ikaw ay mahimasmasan. Hindi mo kilala, pero nakapagbigay siya ng something na sasabihin sa'yo na bakit nga ba niya yun sinabi? O bakit niya yun ginawa? Amen? So sa dalawa example na ito, si James at si Peter, nakita natin ang kilos ng Diyos. Kay James, walang anghel para magbigay ng strength o kalakasan sa church. Si Pedro, bakit pinadala ng anghel? To preserve him for more work. Marami pang misyon na gagawin si Pedro. For more work, para ma-inspire ang church. Inspirasyon naman si Pedro. Naging inspirasyon yung isa, kalakasan, si Pedro, inspirasyon. Inspirasyon na ano? Magpatuloy. Huwag bumitiw. Kasi maraming persecution that time eh. Pinapapatay talaga sila. Pero marami pang gagawing misyon. Kaya nagpadala ng anghel ang Panginoon. Amen? Amen. Andiyan pa kayo? Amen. Okay. So, what are the results of making Elyon your home and Yahweh your refuge? Number 3. Tapos na natin last week yung number 1. Kanina yung number 2, angels assignment guarded by grace. Ngayon naman, number 3. Treading triumph, authority over the enemy. Ano ba yung treading? Sinulid? Hindi. Treading. Aapakan mo ang kaaway. Amen? Ang anumang gagawin ng devil, alam niyo ang gagawin ng devil, ay ito. Basahin muna natin. Psalm 91 verse 13. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. So sabi nga ganyan, ititread natin means i-step natin, ika-crush natin, titirisin natin ang demonyo sa mga paa natin. Yun ang sinasabi ng verse na yan. So ano ba ang representation ng lion and the serpent? Lion represent intimidation, violent attack, and fear. Ano ang unang gagawin ng demonyo? Intimidate ka, yung tutuksohin ka. Gagawa siya ng paraan para maiba yung mga thinking mo. No? Pwedeng binubulong sa'yo o pwedeng gumagamit siya ng ibang tao or pwedeng gumagamit siya ng mga nasa paligid mo. Kapag ka na-intimidate ka na, kapag nabago na niya yung isip mo, pagka meron nang nailagay dyan, hindi ka aware, tsaka siya aatake. No? Tsaka siya aatake. At kapag umatake na siya, doon na mapupunta yung takot mo. So, kailangan maging mapagbantay tayo. Kukunin niya yung atensyon mo. Kunin niya, uy, ganda nun, no? Bilin mo. Wala ka naman pera. Ang ganda nun. Halika. Ito, gawin mo. Busin mo yung credit card mo. Bilin mo yun. Bagong latest yan. Latest. Wala akong pambabayad eh. Hindi. Credit card naman yan, hulug-hulugan. Ganyan. Yung nasa isip mo, may bumubulong sa'yo or mayroong nagsasabi sa'yo. Binili mo. Eto na. Tuwan-tuwa ka na.
Atake ng kaaway. O masaya ka, masaya ka. Dumating na ngayon ng bill. Natatakot ka na wala akong pambayad. Saan ako kukuha? Yun na ang atake ng kaaway at yun na yung takot. Nakakatakot, di ko na mababayaran ito. Di ba? Tama ba? Oh, ganda ng babae. Ganda. Amya-mya. Lapit. Sige, wala friends lang kami. Friends lang kami. Di mo alam, nade-develop na ang feelings mo sa kaka-friends nyo lang. Ha? Ayan na, nagkalapit na kayo. May nangyayari na. No? Pagkatapos biglang nalaman na nang dapat makaalam. Natatakot ka na ngayon. Hindi lang ikaw ang natakot. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Nasaktan mo rin yung mga kapaligid sa'yo, yung nagmamahal sa'yo. Hindi lang solo na ikaw ang nasaktan at natakot. Natakot din yung mga nakapaligid sa inyo. Yun ang atake ng kaaway. Kaya maging mapagbantay. Totoo ba yan? Totoo. 1 Peter chapter 5 verse 8. Sabing ganyan, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls. Parang yung pusong ngayon. Grrr. Tama ba? Ano yun? Grrr. Yung uso ngayon ng mga kabataan. Grrr. Hindi ko alam yon. The devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Para siya talagang umaatungal na leon. Grrr, grrr, wala namang ipin. Walang ipin yun, talunan na eh. Di ba? Di ka na matatakot. O sige, magpakagat ka. Makikiliti ka lang, gilagid na lang yun eh. Talunan na si Satanas. Alam nyo, bakit siya pumapasok sa inyo? Inaalaw nyo eh. Tama? Huwag nyong i-allow. I-reject nyo kagad. Maging mapagbantay tayo. O ano man nangyayari sa buhay natin. No? Gusto ng dyablo, lapain tayo. Magpapalapa ka? Hindi. Alis, dyablo. Alis mga masamang kaisipan. Alis mga i-reject mo. Nagsasabi sa'yo ng mga ano-ano. Hindi ko tinatanggap yan. Nire-reject ko yan. Amen? By word. Nire-reject ko yan. Huwag mong i-allow na papasukin ng demonyo sa isip, sa puso mo, sa gawin mo. Hilingin natin yan sa Lord. Bukod sa wisdom, di ba last week sabi ko, pagkagising, Lord, give me wisdom. Aside from wisdom, Lord, give me discerning spirit. Sabihin nyo nga yun. Ano yung discerning spirit? Nang ma-discern nyo, ito pa'y galing sa Diyos, ito pa'y galing sa kaaway. Discerning spirit. Pag hiniling mo yun sa Lord, talagang gagabayan ka niya. Wisdom and discerning spirit. So yun. Yun yung layon. Gusto niya lapain ka. Next, ano pa yung nandiyan sa na yan? Sinabi din dyan yung serpent o yung cobra. Di ba yung cobra, serpent? Symbolizes deception, panloloko, subtle temptation, and hidden danger. No? Panliling lang ng dyablo. Alam niyo po ba yung serpent yan? Yan pa yung serpent dun sa Genesis eh. Diba? Sino yun ang loko doon? Diba ang serpent? Sa Genesis? Siya pa rin yung nanliling lang hanggang ngayon. May binabalak na masama ang dyablo sa atin. Tutoksohin kanya ng masasaya at magagandang bagay pero may hidden danger pala after that. Or sa lowest point mo. Alam mo, wala ka ng silbi. Wala ka ng silbi. Ikaw naman mag-iimo. Hindi na ako kailangan. Wala na daw ako silbi. Hindi totoo yun. Pumunta ka dito sa church. Gusto mo every Saturday pwede ka magwalis.
Silbi ka. Pwede ka mag-ayos ng silya. Madaming gagawin. Kapatid, mag-share ka lang. May nakita ko sa social media, matanda, uugod-ugod, pero may daladalang Xerox copy, nagsishare ng salita ng Diyos. Ay, sobrang silbi yun. Bakit? Nagliligtas siya ng kaluluwa. Amen? So, tignan natin yung sinasabi ko na ang serpent ay yan din yung serpent ng Genesis. Revelation chapter 12 verse 9. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. So, yung serpent dyan, yun yung demonyo. Nung Genesis, nung umpisa pa. Hanggang katapusan ng mundo, siya pa rin yun. Siya yun ang gugulo sa mundo. Lion and serpent are not just animals. Hindi animals yan, kundi spiritual metaphor for the enemy's tactics. Kumbaga parang hinahalin tulad dyan kung ano yung ginagawa ng kaaway sa atin. The good news is, finulfill na ni Jesus Christ lahat. The fulfillment of the promise. Jesus crushed the serpent's head and overcame the roaring lion at the cross. Sabi sa Genesis 3:15, ang Genesis 3:15, yan yung first gospel sa Old Testament. Hinula na. Natatapakan ni Jesus si Satan. Basahin natin. Genesis chapter 3 verse 15. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi ng babae, si Jesus yon, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. Tinapakan na ni Jesus Christ sa cross ang ulo ng demonyo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Tinuklaw naman, yung si devil daw, tinuklaw daw yung sakong. Sakong lang yun, hindi yun fatal. Diba, namatay si Jesus Christ pero muling nabuhay. Muling nabuhay si Jesus Christ. Hindi fatal yung pagtuklaw ng devil na yon. Bakit? Yun ang nakahula sa Genesis chapter 3 verse 15. So talo na ng demonyo, panalo na si Jesus Christ, at syempre, panalo tayo. Amen? Panalo na rin tayo. We are victorious. Winasak na ni Jesus Christ ang power ng devil. Kaya, wala na. Nag-glory na tayo. Nakikita na ng devil na tayo nag-glory because Jesus Christ is in us. Wala nang takot. Amen? Hebrews chapter 2 verse 14. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo, naging tao rin si Jesus. Kaya si Jesus, Diyos na nagkatawang tao, upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay malupit niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Para matalo yung dyablo na yan, ang Diyos ay nagkatawang tao. Kasi hindi natin kaya eh. Hindi natin kaya. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahit mamatay tayo, hindi natin matatalo ang dyablo. Kailangan perfect. Sino lang ba ang perfect? Ang Diyos. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao, nagkaroon ng laman, ginaya tayo. Nang sa gayon, matalo ang devil. At dahil talo na ang devil, lahat ng sumampalataya sa Panginoong Yesus, kasama sa victory ng Jesus Christ. Hindi lang tayo napatawad sa kasalanan natin. Hindi lang natalo si Satanas. Hindi lang natalo ang kamatayan, kundi lahat ng curse na kaakibat ng kasalanan, niredeem na rin ni Lord Jesus Christ. Basahin natin ang Galatians chapter 3 verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. Lahat ng curse. Ano ba yung mga curse? Kamatayan, poverty, sakit, ano pa? At kung ano-ano pang mga moral collapse, no?
yung mga immorality, lahat yan, lahat ng curse. Kinuha na lahat yan ni Jesus Christ sa cross. Nang sa gayon, tayo'y maging malaya. Kaya nga, malaya na ako. Di ba yung kanta ni Pastor J? Malaya na ako. Malaya na tayo. Malaya na tayo, kaya wag kang magpa-deceive, wag kang magpaloko sa away. Ikaw ay pinaburan, pinagpala. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Matuwid ka na sa harapan ng Panginoon. At hindi ka kung sino-sino lang. Ikaw ay anak ng Diyos. Tao na pinananahan ng banal na Espiritu sa loob. Amen? Amen. So, number 2. Ano pa yung fulfillment ng promise? Jesus has given His followers authority to overcome every power of the enemy. Meron na tayong authority. Binigay sa atin yung authority. Paano naibigay sa atin yung authority? Because of righteousness. Si Jesus, na bagamat walang kasalanan, ay naging kasalanan upang yung righteousness niya ay mapunta sa atin. At dahil sa righteousness na iyon, we have the authority to overcome all the power of the enemy. Authority is given. Luke chapter 10 verse 19. Sabi ni Jesus, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Binibigyan ko kayo ng authority para tapakan ang ahas, ang alakdan, ibig sabihin yung mga deception, mga kalokohan ng mga demonyo, no? To overcome all the power of the enemy. Walang makakapanakit sa inyo. Wala. Na nasasaktan lang kayo kasi ina-allow ninyo. Kaya wag nyong i-allow. Binigyan din tayo ng mga signs and wonders. Mark chapter 16 verse 17. And these signs will accompany those who believe. Sino nagbibilieve dito? Sino naniniwala kay Kristo? Yes. Sabi ni Kristo, in my name, they will drive out demons. Sa pangalan ko, makakapagpalayas kayo ng demonyo. Kaya yung sakit, pwede nyo pa lumayas ka sakit sa aking katawan. Wala kang karapatan sa katawan ko in Jesus' name. Ako'y pinatawad na ng Panginoong Yesus. At kaakibat ng kapatawaran na yun ay aking kagalingan. By His stripes, I am healed. In Jesus' name. Amen? Kasi sakit galing sa demonyo yan eh. Hindi yan galing sa Diyos. O ano man yun, kung may inaalihan talaga ng demonyo, huwag kang matakot. Ayoko, nakakatakot siya. Gumagano na ayoko lumapit. Hey! Anak ka ng Diyos, lumapit ka sa pangalan. Hindi mo kailangan sumigaw. Kasi nakikita ng demonyo ang glory ng Lord sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, demonyo, umalis ka. In Jesus' name. I believe si Jesus Christ, hindi yung kagaya ng ibang preacher na, sa pangalan ni Jesus, demonyo, anong pangalan mo? Oh, may mga ganun eh. Anong pangalan mo, demonyo? Sabihin mo sa akin. Ba't kailangan mo pang malaman ng pangalan ng demonyo? Curious ka? Ha? Demonyo na. Di ba? Ano daw pangalan ng demonyo? Paalisin mo na lang. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo. In Jesus' name, tumalong ka sa pinakamalalim na karagatan. May ganun eh. May ganun eh, nakikita ako, natatawa nga ako. Meron pa nanginginig daw, may spirit daw ng serpent, gumaganon pa sa Ano ba itong mga kalokohan na ito? Diba? Simple lang. Hindi mo kailangan ng maraming gesture. Kasi naniniwala ka, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Anak ka ng Diyos. Pinalaya ka ng Diyos. You have the authority. Kaya may signs and wonders. In Jesus' name, lumayas ka, demonyo. Abahay nyo. Ha? Sa pangalan ni Jesus, itong bahay na ito ay pinananahan ng anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Lakad kayo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng masamang espiritu, lumayas kayo sa tahanan ito. Ganun lang. Hindi yung, lumayas kayo! Ganyan. Walang ganun. Wala. Ha?
Simple lang. Lumayas kayo. Kasi prim and proper pwede. Lumayas kayo. Oh. Kasi yung authority naman, yung glory ni Lord ang makapangyarihan doon. Hindi yung mga gesture nyo ng mga ganun-ganun. Amen? Amen. Tuloy natin. Sabi, in my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. Okay? So yung iba, merong gift of tongues. No? They will pick up snakes with their hands and... eto ha. They will pick up snakes with their hands. Ano sabi kanina? Huwag niyong tuksohin ang Diyos. Sabi, pagka daw mananampalataya, pagka humawak ng snake, hindi daw ako tutuklawin. Kinuha. Tinuklaw. Tepok. Bakit? Tinukso mo sarili mo. Alam niyo po ba, 2014 ata, yun, nalula sa isip ko. Si Jamie Coates, Jamie Coates, Google niyo. Isang Pentecostal pastor. Tinukso niya eh. Pina-National Geography pa yata niya yung habang nag-worship may ahas dito. Oo. Tinuklaw. Ha? Tepok. Patay. Bakit? Tinukso niya. Diba? Ano na ibig sabihin nan? Si Paul, nung lumubog yung barko, tapos kumuha siya ng mga kahoy na igagatong. Doon sa mga kahoy pala, merong nagtatagong ahas. Tinuklaw siya. Alam nyo, ginanon lang ni Paul, tinuloy niya yung paggagatong. Ang sabi nung mga miron, alam nyo yung miron? Yung mga miron, nako, talaga pala yan, tao na yan. Malas yan. Tingnan mo, nilubugan na tayo ng barko. Abay, ayan, tinuklaw pa ng ahas, mya-mya, patay na yan. Nakita nila, buhay pa rin. Buhay pa rin. Yun yung sinasabi na iingatan ka ng Lord. Hindi naman sinasadya ni Paul na mayroong ahas dun. Amen? Ito pa. It will na, when they drink deadly poison, meron na namang kulto. Uminom siya ng lason, pati ang congregation niya, hindi kayo malalason. Lason sila lahat. Patay. Di ba? Ang dami nun. Ano lang ibig sabihin nun? Kaya tayo nagpe-pray pag kumakain, Lord, ano man chemicals na nandito sa pagkain na to, salamat. Lilinis mo na ito at magiging kalakasan sa aming katawan. Alam niyo yung mga kinakain natin, di ba sinumpa ang lupa nung kay Adam at Eve? Sinumpa? So lahat ng kinakain natin, kahit vegetable yan. Anong soil meron tayo ngayon? Puro chemical. Pag kinain mo yan, papasok sa katawan mo. Isda lang ako at saka gulay. Kamusta naman ano kinakain ng isda sa dagat? Diaper ng bata. Tama, mga basura. Poison yun sa katawan natin. Hindi mo kailangan uminom pa ng lason. Tama, hinihinga mo. Sige, huminga ka. Natawa ko. Bad breath. Hindi ang ibig ko sabihin yung hangin natin, polluted na. Anong bad breath? Diba? Lahat yan poison. Sabi ganyan, kahit uminom ng lason, yung tubig natin, maliban na lang kung nilalagyan nyo ng mga filter, gangas ang katerbang filter na napakarumi na ng tubig natin. Pero kung ito'y pinagdasal mo by faith. By faith. Huwag ka kumain ng hindi nagdarasal at nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi lahat ng pagkain ngayon, miski sabihin mong organic yan, sinumpa yung lupa Pag na-redeem yan, eat all you can. Pag bumalik na ang Panginoong Jesus sa 1,000, sa millennial years, okay, eat all you can. Pero ngayon, pray ka lang. Di mo na kailangan bumili ng lason, ng muriatic acid, para inumin mo. Hindi, yung kinakain lang natin ngayon, ipagdasal mo. Protected ka dyan. Amen? It will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Kapatid, totoo ito. Kung merong may sakit, puntahan natin. I-lay hand natin, ipagdasal natin. At higit sa lahat, ipakilala ang Panginoong Hesukristo. Amen.
Kung bumangon siya at gumaling, tumanggap sa Panginoon, praise God. Kung hindi gumaling, praise God, tumanggap sa Panginoon, sa langit ang punta niya. Win-win situation. Amen? Kasi Diyos lang ang nakakaalam. Malay mo, yung tao gusto na rin talaga pumakabilang buhay. Sino ka para pigilan yun? Siya na nag-decide, yung tao. Amen? Salamat. Sa 5 nag-amen. Malapit na po ako matapos. How does the devil free from a believer? James chapter 4 verse 7. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Ang resist dyan sa Greek ay antithemi. Antithemi. Literally means to oppose, to stand against. Kumbaga, ano siya, active. Hindi pwede. Hindi yung ganyan. Nonchalant, hindi yun. Active. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Nire-reject mo. Hindi mo hahayaan. Ire-resist mo siya talaga. Yung bang, andito na yung temptation. Gusto ko na talagang gawin yun pero alam ko masama. Hindi ko gagawin sa pangalan ni Jesus. Lord, give me strength. Amen. Resist. Alam mong masama, alam mong hindi maganda, alam mong makakasakit ka ng kapwa. Resist. Kahit gustong-gusto na ng damdamin mo, gustong-gusto na ng isip mo. Resist. Sabihin nyo nga, resist. Stand by your authority. Tumayo ka, may authority ka. You are the righteousness of God. Pag nakakalimutan mo kasi anak ka na ng Diyos and you are righteous before God, yun na. Doon na nagkakatimbang, tuwengbang. Amen? So you have to resist the devil and it will flee from you. Lagi mong iisipin yung identity mo. Ano ba identity natin? Anak tayo ng Diyos. Amen? So come back to your senses. Pag nawawala ka sa wisyo mo, come back to your senses. You are a child of God. You are the righteousness of God in Christ Jesus. So how does the devil flee from a believer? Paano siyang lalayo? When I submit to God and stand firm in faith, the devil has no choice but to flee. No? Kapag nakita na, ay wala ako magagawa dito, galing. Talaga yung pananampalataya niya nandun. Wala na ako magagawa. Takbo na siya. Sa iba naman ako manunukso. Ayoko na dyan. Talo ko dyan. Wala akong magagawa. Ganon. Simple. Just resist the devil. In Christ, you are positioned for victory. Victorious na tayo. Sabi sa Romans chapter 8 verse 35 and 37, who shall ever separate us from the love of Christ? Will tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Sino ba makakapaghiwalay sa atin sa Panginoong Jesucristo? Wala, di ba? Kahit may tribulation, kahit may hirap, kahit may persecution, taggutom o anuman, walang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoong Jesucristo. Yet, in all this, lahat daw yan, ng mga nararanasan natin, we are more than conquerors and gain an overwhelming victory through Him who loved us so much that He died for us. Si Kristo ang tumanggap lahat ng parusa. Sino ang nag-gain? Tayo. Lahat ng victory na nakuha ni Jesus Christ, lahat ng medal niya, lahat ng trophy niya, kanino binigay? Sa atin, sa mananampalataya. Amen? Para mas madaling makuha yon. Sino ang tumanggap sa boxing nung nakaraan? Si Pacquiao. Pak. Diba? Pak. Kaya lang, ano ba yun? Draw. Pero kahit draw yun, may kinuha siyang pera. Maganda nga kung nanalo si Pacquiao, di ba? Tuwing panalo si Pacquiao, ang daming pera. Sino ang kumuha ng pera? Si Jinky, Hermes, Elve, ano pa? Glutadrip, Botox, sino masaya?
si Jinky. Ganon tayo kay Hesus Kristo. Si Hesus Kristo ang lahat tumanggap ng pasakit, parusa. Sino ang masaya? Tayo. Amen? Victorious tayo. Amen? Ito pa, hindi lang basta tayo victorious because of Jesus Christ. Ephesians chapter 2 verse 6, and God raised us up with Christ and seated. Grabe, pinaupo ka pa ni Jesus sa tabi niya sa langit. Physically, nandito tayo, pero spiritually, katabi tayo ng Diyos sa langit. Amen? Wow! Hindi ka pa mapapawaw? Nag-wow nga. Wow! Diba? Grabe, para bang di pa yung sa mag-asawa? Lagi mong kasama, kung nasaan ka, paupuin mo pa yung asawa. Magganon tayo kay Kristo, grabe. Pinaupo niya tayo. Amen? So, hindi ka lang just. Hindi ka lang basta-basta. Siyempre, hindi tayo matatapos. Na-enjoy nyo ba? O... Patawa ko sa inyo. Wow! So, beloved, walk na tayo. Saglit na lang po ito. At medyo nag-overtime tayo ng konti. Walk confidently in God's protection. So, paano yun? As a believer in Christ, you are never alone. Hindi ka nag-iisa. God has assigned angelic help to guard you in all His ways. So, ano pa na natin papracticein? Begin each day with declaration of trust. Sabihin nyo, I walk in divine protection surrounded by unseen help. No, hindi natin nakikita pero may tulong na ibinibigay sa atin. So, walk confidently in God's protection. Huwag kayong matakot. Number 2, exercise spiritual authority over the enemy. Paano natin ito i-apply? In Christ, you are a victor. Sabihin nyo nga, I am a victor. You have the authority to resist fear, temptation, and spiritual attack. I-resist mo yung takot, yung tukso, at yung mga atake, spiritual attacks. Resist mo yan. Paano natin pa-practice? When faced with intimidation or deception, respond with Scripture. Kaya mahalaga may alam tayo sa salita ng Diyos. And prayer. Declare, I trample every threat underfoot in Jesus' name. Kaya kabisaduhin ang Psalm 91. Amen. At iiwan ko ang beloved thought sa inyo. In Christ, we are protected and victorious. Sabay-sabay tayo. In Christ, we are protected and victorious. Ayan. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay yumuko. At mananalangin tayo sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon at gusto nyong tanggapin ang kanyang kaligtasan at gusto nyong maprotektahan kayo ng Panginoon, sumunod kayo sa panalangin ito. Panginoon, salamat po. Minahal niyo po ako sa kabila na ako'y makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawa. Tulungan niyo po ako na maging anak ninyo. Lord, tinatanggap kita bilang tagapagligtas ko. Baguhin niyo po ako. Panginoong Hesus, pumasok po kayo sa akin. Banal na Espiritu. Gabayan niyo po ako, Panginoon, at ilayo sa anumang temptation ng kaaway. Iligtas niyo po ako sa gawa ng mga kalaban. Panginoon, isulat niyo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Thank you for saving me. Salamat, naniniwala po ako na si Jesus ay namatay para sa aking kasalanan at nabuhay na maguli kasamang nabuhay ang aking espiritu. Umakyat sa langit at muling babalik. Kaya marami pong salamat, Panginoon.
Tumayo na po ang lahat. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, itong linggo na ito, sa pangalan ni Jesus, itinataas ko ang bawat isa. Kung ano man ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa, in Jesus' name, nire-reject namin ito. Winawasak namin ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa, in Jesus' name. Sa linggong ito, makikita namin, Panginoon, ang iyong sorpresa. Pinagpala mo na ang bawat isa. Dininig nyo na po ang panalangin ng bawat isa. Salamat at iningatan nyo na po 10 ng kanilang pamilya at mahal sa buhay. Lord, salamat sa proteksyon nyo po sa bawat isa. At Lord, sa may mga karamdaman, Lord, kasama ito sa binayaran nyo po sa krus ng Kalbaryo. Mula ulo hanggang paa. Pinagdarasal po namin ang kumpletong kagalingan ng bawat isa na nakikinig ngayon, Panginoon, na narito sa bulwagang ito. Lalabas po kami sa pintuan na kami malusog, malakas, masigla, pinaburan. Salamat po, Panginoon, at ang glory nyo ay makikita sa aming buhay. Masaya po kayo na kami po'y nakikita ng mga tao na pinagtatagumpay at patuloy na matagumpay dahil po sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen.